Magandang araw pong muli sa inyo at welcome po sa araw-araw na pagpapala. Patuloy po tayong magsama-sama at magnilay-nilay ng salita ng Diyos. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo sa araw na ito. Kami po ay samahan mo sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita. Kausapin mo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Muli po ay magandang araw. Salamat po sa patuloy na pagtunghay at pagsama ninyo sa amin sa programang ito. At kami po ay nagagalak na kayo po ay araw-araw naming nakakasama. Atin pong pag-usapan ng mga bagay-bagay patungkol sa how do we control our reactions. Kasi whether we like it or not, we are affected by the situation sa paligid. Tayo po sa mga balita, sa mga dumarating sa atin na mga paabot na balita or minsan sa mga reaction din ng mga nakapaligid sa atin ay minsan nakakapag-react tayo, di ba? Yung kumukulo yung kalooban natin at gustong-gusto nating mag-react, ano? May mga ilang dahilan akong nakita ng bakit tayo nakakapag-react ng negatibo. Isa po ay ang takot natin. 'Di ba? Minsan dahil natatakot tayo sa narinig natin or sa nakita natin, nakakapag-react tayo ng negative. Minsan naman po ay nape-pressure tayo or pinipressure tayo o nape-pressure tayo sa mga sitwasyon. Halimbawa po, kabi-kabila ang mga hindi magagandang sitwasyon na nararanasan natin kaya kung makareact tayo. 'Di ba? At minsan, yun namang stress. Sobrang stress. Sobrang daming kailangang i-accomplish or mga stress na dulot din ng mga sitwasyon. Yan. Minsan, yan yung mga dahilan para nagre-react tayo ng negatibo. At minsan din naman ay pinoprotektahan ng pride. Yan. Dahil alam mong nakasalalay ang pride mo dyan, kaya, whoops, react ka agad, whoops. Mga reaction na hindi natin naman, hindi tama minsan, hindi dapat na gano'n ang reaction natin. So kung ganito po ang mga sitwasyon, alam nyo, yung mga nasa paligid natin, uncontrolled natin yun yung mga sitwasyon na nangyayari sa bansa natin, yung mga napapanood natin sa TV, yung mga naririnig natin, yan, uncontrolled yan. Pagpunta natin sa opisina, pagpunta natin sa eskwelahan, o kaya kahit sa labas lang ng bahay natin, yung mga kwento-kwento dyan, yung mga ginagawa ng mga tao, uncontrolled natin yan Ano pa? 'Di ba? Yung mga kung paano nagre-react din ng mga tao towards us. Kung paano tayo tinatrato ng mga tao. Yan, mga uncontrolled yan. Pero, ang tanging makokontrol natin ay ang ating response sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon. Yan ang makokontrol natin. Paano tayo magre-react sa mga sitwasyon na ito? Meron pa lamang po akong 3 bagay na kita na makakatulong sa atin para makontrol natin ang ating mga reactions sa mga sitwasyon. Kahit na anong nangyayari sa paligid natin, ay pwede naman natin kontrolin ang ating reaction. Kaya minsan mas nagiging worst ang sitwasyon dahil yung reaction natin ang nagdadagdag dun sa pangyayari para lalong mag-explode. No? At dahil nag-react ka na ng pangit, pag nag-explode na, ang hirap ng bawiin. No? Hindi na natin mabawi. Lalong nagiging uncontrollable ang situation. So, para makontrol natin ang ating mga reactions, ito nga po, may nakita akong 3 bagay. Isa po ay spending time with God. Yes, as we spend our time with God, ay unti-unti po tayong nababago. Sabi po ng Philippians 2:13, sabi niya, "For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him."
So, ang Diyos daw po ang gumagalaw sa atin. Habang patuloy tayong nakikipagniig sa Panginoon, nagbababad sa Kanyang salita, ay siya po ang gumagalaw sa atin. Naglalagay daw po ng desire at ng kakayahan. Kapatid, yun ang maganda dun. Hindi lamang desire ang nilalagay ng Panginoon, kundi nilalagyan na rin pala niya tayo ng kakayahan. Kakayahang para gawin daw po ang mga bagay na nagpapasaya sa Kanya. Siyempre, ang mga bagay na nagpapasaya sa Panginoon ay ang mga bagay na naaayon sa Kanyang kalooban. So, kung ganun, ang mga reaction natin ay magiging ayon sa nais ng Panginoon. What pleases Him. He will give us that desire and that power. Yung abilidad, bibigyan daw po tayo ng Panginoon. Amen? So ano pa? Sabi, isa pa po sa nakita ko ay siyempre yung paghingi natin ng tulong sa banal na spirito. So napakahalaga din po na humihingi tayo ng tulong sa banal na spirito. As we wake up in the morning, Holy Spirit, tulungan mo ako today. Holy Spirit, tulungan mo nga ako sa sitwasyon na ito. Anong gagawin ko? So bago mag-react, hingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. And mas maganda na bago natin makaharap yung sitwasyon na yan, humingi na tayo kagad. Paggising pa lang natin sa umaga, hingi na kagad tayo ng tulong. Para bago natin masabat yung sitwasyon, ay nakahingi na tayo ng tulong. Kasi minsan, alam nyo, pag nandyan na, nakareact kagad no? Pero kung nakahingi na tayo ng tulong sa banal na spirito ahead, tutulungan niya na tayo, di ba? Sabi po sa Ephesians 4:22-24, sabi niya, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Verse 23, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy. So sabi dyan, ano yun? Instead, let the Holy Spirit, let the Spirit renew your thoughts and attitude. Yun daw banal na Spirito, tutulungan daw tayo. Hayaan natin o humingi tayo ng tulong para siya baguhin ang ating kaisipan. Yes, pag nababago yung kaisipan natin, alam nyo, nakakaano tayo nababago din ang perception natin sa mga sitwasyon. Yun yung kailangan nating makita Mabago yun, yung perception natin sa mga sitwasyon. Instead of makita mo ito na nakakatakot, makita natin ito na walang pag-asa. Minsan, kakikitaan mo ito ng opportunity na, maganda yun ganito nga ang gagawin ko doon. Kasi babaguhin ng banal na spirito yung ating isip at yung ating thought. So instead na magre-react tayo negatively, it's the Holy Spirit will help us to act well and behave. Yan. Tapos syempre, mahalaga din po ang desire natin to change. Pangatlo, let's have that desire to change. No? Sabi po ng Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. So saan talaga nagsisimula? Sa kaisipan. Babaguhin, magkaroon tayo ng desire na magbago yung kaisipan natin. Dahil pag nabago daw po yun, sabi niya, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So at that point, makikita mo na. Malalaman daw natin ano ang good, pleasing, and perfect sa Panginoon. Anong mabuti? Anong gugustuhin ng Panginoon? What pleases Him? Makikita na natin, makaka-react tayo ng tama. Kasi nga makikita natin na, oops, hindi dapat ganito. Ito ang gusto ng Lord. Ito dapat yan. So, mas nagkakaroon tayo ng bigger picture sa mga sitwasyon. Mas nakikita natin
Kasi we have changed our mind. As we change our mind, nagbabago ang ating pananaw. So, nakaka-react tayo ng tama sa kung ano ba ang nangyayari sa harapan natin. Minsan may mga bagay naman na hindi naman kailangang reaksyonan ng bonggang-bongga, di ba? Makakalmahan natin ang ating sarili. Once we change our mindset, we seek the help of the Holy Spirit, and nagbababad tayo sa banal na Espiritu. Sa ganitong pamamaraan ay kung ano man ang ilatag ng kaaway sa harap natin, ay mas makaka-react po tayo ng tama at ng kapuri-puri sa harap ng Panginoon. Amen? So, the next time, bago ka humarap, bago tayo lumabas ng ating tahanan, o bago tayo umalis ng ating bed, we make sure we are ready, prepare na natin ang ating sarili sa pagharap sa kung ano man ang sitwasyon. Amen? Sige po, manalangin tayo. Ama, salamat po sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, na hindi man namin control ang sitwasyon sa labas, ay pwede naman namin kontrolin ang aming sarili sa pag-react. At salamat po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin. Salamat din po, Panginoon, na ikaw maglalagay sa amin ng desire at ng kakayahan para makareact kami ng tama. Dahil habang binabago mo at kami ay willing na magpabago sa aming kaisipan, ay natututo kami na lumakad sa kung ano ang nais mo. Lord, hayaan mo ng buhay namin ay patuloy na magdala ng kapurihan sa iyo. Mga bagay na magdadala ng kagalakan sa iyong puso. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat tahanang nakatunghay. Nagdideklara po ako ng kapayapaan, kagalakan, kagalingan, at kaligtasan sa bawat tahanan. Salamat po, Ama, that we will always enjoy your daily blessing. Father, we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. Magkita-kita tayong muli sa araw-araw na pagpapala.